sa mangmang ni ang kasinungalingan sa taong marangal. Sa paniniwala ng iba, suhol ay parang salamangka, kaya lahat ay makakakuha kung ano ang pansuhol niya. Kung pansuhol ka, ang pagpapatawad sa kapwa ay papasarap sa samahan, ngunit ang pagkakalat ng kahinaan ay sumisira ng pagkakaibigan. Sa verse 10, ang matalino ay natututo sa isang salita, ngunit ang mangmang ay hindi, hampasin mang walang awa. Ang nais ng masama ay paghihimagsik, sa kaya ipadadala sa kanya ang isang subong malupit. Mabuti pang harapin ang inahing osong ginagawa ng anak kaysa kausapin ng isang mangmang na lublob sa kangalan. Kapag masama ang iginanti ng sa mabuting ginawa, ang kapahamakan sa buhay ay di mawawala. Ang simula ng kagulo ay parang butas na isang dike na dapat na isarhan bago ito lumaki. Verse 15, ang humahatol sa walang kasalanan ay maayon sa kasalanan, kaya ay kapwa kasuklam-suklam. Walang katuturan ang gumugol para sa pag-aaral ng isang taong pumili na siya'y maging mangmang. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipit ay kapatid na tumutulong. Ang mangangako magbayad para sa utang na iba, kamangmangan mo ituturing ang kanyang ginagawa. Ang umiibig sa kaguluhan ay umiibig sa kasalanan, at ang mayabang ay naghahanap ng kapahamakan. Ang masang-imang isipan ay hindi uunlad, ang sinungaling ay aabot sa kasawiang palad. Ang mga magulang ng anak ng mangmang, sakit sa damdamin ang nararanasan. 22, ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan, at ang malungkot ay unti-unting namamatay. Ang katarungan ay hindi makakamtan kung ito'y masama, suhol ay patulan. Karunungan ang pangarap ng taong may unawa, ngunit ang isip ng mangmang ay pagala-gala. Ang hangal ng anak ay problema ng kanyang ina, at pabigat sa damdamin ng kanyang ina. Ang pagkapaparusa sa matuwid ay hindi makatwirang maging sa pagpapahirap sa taong buhay marangal. Nagtataglay ng kaalaman ang maingat magsalita, ang manghinahon ay taong may pagkaunawa. Verse 28, last verse, ang mangmang na hindi madaldal ay isiping marunong kung hindi siya masalita, at ang bibig ay laging nakatikom. Purihin ka, O Diyos, sa pagkabasa na iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, na kung saan minsan pa ang gawain ito'y para sa iyo. Salamat na kung saan sa buhay ng iyong kapaanak na gagamitin, na sa aming pagninilay, ikaw po ang Diyos maparangalan. Sa iyong papuri pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Back to you po. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So, pag-aralan po natin na huwag maging hangal. Ito pong verse na to, po. Dito po tuturuan tayo kung paano po tayong huwag maging hangal. Amen. Huwag daw tayo maging fool. Magkaroon tayo ng wisdom, ng justice, and family. Po. So, dito makikita natin sa verse 1, kahit tinapay ang kinakain, ngunit may kapayapaan. Mabuting di hamak kaysa sa malaki, ngunit magulong handaan. Amen? So, dito po makikita natin sa better nga daw po na magkaroon tayo ng kapayapaan. Po? Dito, tinuturuan tayo na ang peace at saka kontento. Makontento tayo. Po? Mas mahalaga po ang kapayapaan. Po? Ako rin, yun ang pipiliin ko. Amen? Kahit na nga, sabi niya nga, kahit na po ang kinakain natin ay tinapay, basta meron pong kapayapaan. Nasa loob ng tahanan, amen? At mas mainam ito kaysa sa magulo. Po? At kasi hindi nabibili ang kapayapaan. Regalo po ang kapayapaan. Amen? Napakasarap po ng may payapang buhay. May payapang puso. Po? Sa verse 2, makikita natin na sabi niya, ang tusong alipin ay makakahati sa mamanahin ng anak na kanyang amo kung ito'y inutil. Dinadalisay ng apoy ang gintong pilak, ngunit ang puso ng tao ay si Yahweh ang sumisiyasat. So, dito po sa verse 2, makikita natin dito, po, kung sa una, makikita natin yung kapayapaan, maging kontento tayo, po, dahil napaka-special po ng kapayapaan. It is a blessing. Hindi lang sa atin, po, sa ibang tao din, kasi pwedeng mag-manifest ang kapayapaan na dala-dala natin.
Amen? At ito yung enjoyment at security ng pamilya po natin. Amen? Kapag may kapayapaan, mayaman tayo. Amen? So sa verse 2, makikita naman natin, kapag ikaw daw ay wise servant, na po, ikaw ang magro-rule. Amen? Rule over a son who causes shame. Sabi niya dito. So dito po makikita natin sa family, sa isang family, no, kapag ikaw ay mapagkakatiwalaan ng isang family, po, pwedeng kahit na servant ka, po, ito ay magiging pagpapala sa iyo, po. Magiging pagpapala kung matalino ka. Amen. So dito sabi nga ang tusong alipin kung ikaw ay servant po na wala kang wisdom, po, wala kang talino, po. Ang sabi dito, ang ibig sabihin nito, anak, ang sabi dito? Wala daw ikaw makakahating mamanahin, po, kahit pa sa anak ng amo mo na inutil. Amen? Kahit pa walang isip, kahit hindi pa wise yung anak ng amo mo, wala kang i-inherit. Po, kasi bakit? Kasi hindi ka maayos o hindi ka naging maayos na servant. Kasi alam niyo po, ang God, nakatingin naman siya sa kaya mo, sa right leading 'di ba? Sa right na ginagawa mo, right opposition mo, bilang ikaw na mapatunayan mo na hindi mo mapahiya yung Panginoon. Kahit pa anong ugali ng amo mo, kahit pa ano yung nila, yung kanilang pakikitungo sa iyo, po. Sabi nga, kaya nga sa lahat ng ginagawa natin, lagi nating isipin ang panaglilingkuran natin, Panginoon. Kasi ang Diyos naman makatarungan Justice naman ng Lord. Kaya nga dito po sa pag-aaral natin, makikita natin dito yung karunungan na may kalakip na justice. Amen? At kalakip din po yung pag-uusapan natin sa pamilya. Amen? Pero kaya dito, tapos sa verse 3 naman po, the refining pot is for silver and furnace for gold. But the Lord tests the heart. Po, ang puso natin ang tinitest ng Diyos. Amen? Napakahalaga po ng puso natin. Napakahalaga na dalisay ang puso natin, lalo na sa lahat. Po? Dito sa verse 3, makikita natin yung puso. Yung gintong, pag meron kang gininto ang puso, ikaw ay loving, Ikaw ay loving na tao, 'di ba? Itong puso kasi natin, ito yung lugar, 'di ba? Na tinetest tayo at pinupurify tayo ng Panginoon, ayon sa kanyang batayan. Itong puso natin ang batayan ng Diyos sa katotohanan. Kaya maging wise tayo. Ang pagiging mapagmahal natin, yun yung gawing nating standard, po. Para examinin man tayo, alam natin na yung inner man natin, kung ikaw, inner woman mo, 'di ba? Dalisay yon kahit pa idarang ng apoy, idarang ng Panginoon sa mga pagsubok. Yun kasi yun Ilagay ka man sa anumang sitwasyon ng buhay mo, 'di ba? Alam mo kung saan yung pinagkukuhanan mo. 'Di ba? Ng nararamdaman mo, ng puso mo, ng kalagayan ng puso mo, 'di ba? Kapag ang kalagayan ng puso mo, ang kagalakan mo nagmumula sa Diyos, kahit ano pang circumstances ng buhay mo, po, magiging okay ka kasi alam mo kung saan mo kinukuha yung kagalakan ng puso mo. Kaya sa verse 4, makikita mo dito, ang taong masama ay nakikinig sa payo ng masama. At ang mga sinungaling ay sumusunod sa baluktot na dila, po. Sa verse 4 naman, dito, inaano tayo sa mga gossip, sa mga sinungaling. Huwag tayong nakikisama sa kanila, Kapag nakikita natin yung mga kasama natin, nag-spread sila ng mga kasinungalingan, po. Kung tayo ay tumatanggap, ng mga payo na nagmumula sa mga tao na masasama, 'di ba? Ano na lang yung magiging dulot nun? 'Di ba? Kasi kung masama ang dila ng pinapakinggan natin, do you think magiging mabuti yung resulta? 'Di ba? Magiging baluktot din 'yon. Po, walang ngang nagtanim ng mabuti o walang nagtanim ng masama po na magiging mabuti ang resulta. So wala ring nagsasalita, 'di ba, ng kasamaan na mabuti ang nagiging resulta. Kaya nga napakahalaga ng mga sinasalita natin sa harapan ng Panginoon. Sabi nga niya sa Hebreo, 'di ba? Ano man ang salitaan natin, mananagot tayo sa bawat salitang lumabas na walang kapakinabangan sa bibig natin. Amen. Kaya kung nakaka-receive tayo ng mga galing sa mga evil heart na puso, nakaka-receive tayo ng mga scandalous, 'di ba? Yung mga gossip, 'di ba? Dahil meron silang mga tinatago sa puso nila, na huwag tayong makihalubilo sa kanila.
No, kaya nga dito, wisdom ang tinuturo sa atin ng Proverbs 17. No, kasi kung makikinig ka lang sa kanila, sa mga kasinungalingan nila, magkakaroon ka lang ng kasinungalingan, 'di ba? Magkakaroon ka rin ng gossip, 'di ba, sa ibang tao. Kaya napakahalaga na ingatan natin na huwag tayong makinig sa mga sinungaling at huwag din tayong maging audience, amen, ng walang mga katotohanan. Na po? Kasi nagdudulot lang ito na parang pinapractice lang natin yung kadaldalan or kachismisan. Amen? Matuto tayong rumespeto sa katotohanan. Yun yung kuhanin natin, kabaligtaran nitong mga sinasabi na to. Na kung wag daw tayo, 'di ba? Kung hindi tayo makikisama sa mga sinungaling, ibig sabihin nun, ang kabaligtaran nun, makisama ka sa mga taong tapat. 'Di ba? Sa mga tao na walang sinasabi kundi yung magaganda, 'di ba? Kasi kung anong laman ng puso ng tao na 'yon, sabi nga yun yung ilalabas ng bibig niya. So, kapag kausap mo ang isang tao, makikita mo at makikilatis mo kung anong laman ng puso niya. 'Di ba? Ayon sa nilalabas ng dila niya. Amen? So sa number 5, ang nanlalait sa mahirap, pumahamak sa may kapal. At ang nagagalak sa kapahamakan ng iba ay mayroon ding pananagutan. Kaya nga, ano man ang katayuan ng isang tao, na po, lahat yan nilalang ng Panginoon. Na po, huwag natin imamak yung mga mahirap. Na po, at kasi madaling magsalita kapag tayo meron, 'di ba? Paano kung tayo nasa katayuan nila? Na nilalang din sila ng Panginoon. Tayo po kung tayo pinagpala, sabi nga, tinuturuan tayo ng Panginoon na maging pagpapala rin sa ibang tao. Dapat ma-recognize natin yung ini-inherit natin, na po, na pagpapala na nagmumula sa Panginoon para alam natin yung lagi tayong nakatungtong sa lupa, lagi tayong maging mapagkumbaba. Na po? At kung halimbawa naman tayo ay nagkakaroon ng panlalait sa ibang tao, tayo naman ang nilalait, hayaan natin ng Diyos ang pagganti. Sa tuwing ang Diyos naman ang gumaganti sa kanila, huwag tayong nagagalak sa kapahamakan nila. No, kasi may pananagutan din tayo. Sabi nga, pag natuwa ka kapag pinaparusahan na yung mga tao na ng Panginoon, pag pinapunish sila, no po. Halimbawa, pag ikaw ang natuwa, hindi na itutuloy ng Panginoon yung pagpapunish sa kanila. 'Di ba? Hindi ka na niya igaganti. Amen? Kasi nasa salita naman ng Panginoon yun. Sa Diyos ang pagganti. So, sa number 6, verse 6 po natin, ang apo po ay ang putong ng katandaan. Ang karangalan ng mga anak ay kanilang mga magulang. Amen. So, napakaganda, no? Ang children daw po, ang children of children, ang mga apo, crown daw po yan ng mga lolo't lola. Amen? At ito naman ay nagbibigay ng glory sa mga anak. Amen? Kaya nga, napakasarap na sa mga grandparents, kaya pala mahal ng mga apo, no? Yung mga apo ng mga lola. Kasi nagbibigay ito ng alam niyo yun, yung incredible na sense sa puso nila, yung pleasure ng satisfaction na ito yung lahi nila. Amen? Kaya nga, makikita natin doon na yung mga apo, kagalakan talaga. Aspiration naman sa mga anak. Amen? Na ito yung fact na makikita natin na tayo mismo mga magulang natutuwa din tayo. Kasi yung mga anak natin, di ba? At ito yung nagbibigay ng glory sa mga tatay. Amen? Kapag tayo po ay nabubuhay at yung mga parent naman natin ay nagkokos ito ng glory rin sa kanila. Natutuwa sila. Natutuwa sila sa dinudulot na alam niyo yung saya sa generation na binibigay natin sa kanila. Kasi kumbaga sa ng henerasyon tapos na sila, tayo naman yung generation na nagbibigay sa kanila ng kagalakan. Amen? At nakakatuwa rin kapag worthy, 'di ba, yung nagiging bunga nila. 'Di ba? Yung naturuan nila yung mga anak nila. Kumbaga kayamanan yun sa kanila, 'di ba? At bunga, prutas ng pamilya. Kaya nga 'di ba sabi sa Micah, for the son dishonor father, daughter risens against her mother, daughter-in-law against her mother-in-law, and a man enemies the man of his own household. Na darating ang pagkakataon na maneneglect natin o magkakaroon ng away-away. Pero, 'di ba, kung tayo po ay nabubuhay at napalaki tayo, 'di ba, ng maayos, 'di ba po, magiging karangalan tayo ng mga magulang natin kahit pa makisama tayo sa mga ibang tao. Kahit pa katulad ko sa ibang pamilya na, 'di ba? Karangalan ako ng magulang ko kapag napupuri,
'di ba? Napupuri na meron kang mabuting anak, 'di ba? Dahil sa pamamagitan ko, napapakita ko yung kabutihan sa mga biyenan, ikaw rin gano'n, 'di ba? Karangalan ka ng magulang mo at crown nila yung mga apo nila. O 7 po, ang pinong pananalita ay hindi mahahanap sa mangmang, ni ang kasinungalingan sa taong marangal. Sa paniwala ng iba, ang suhol ay parang salamangka. Kaya lahat ng makukuha kung may pan, suhol ka. Amen. So ito yung masasamang tao. No po? Sa pananalita, kapag ikaw ay sinasabi doon na kapag ikaw po nagsasalita ka ng mahinahon, totoo naman, 'di ba? Kapag pino ka manalita, 'di ba? Tingnan niyo sila Ate Billie Jean parang di nagagalit pag nagsasalita sila. Pero pag mga yung mga boses natin, 'di ba? Wala tayong kahinahunan kasi bunga 'yun ng banal na espiritu ang pananalita natin, no po. So nakikita sa atin yung kamangmangan. Ano po? At ang kasinungalingan, no po, sa taong ang mangmangni ang kasinungalingan sa taong marangal. Amen? So, kahit po ang kasinungalingan, hindi ito nagbibigay ng karangalan sa atin. Na po? Wala naman talagang dinudulot. Kaya nga, actually, napaka-harsh nga kung papamagatan mo tong Proverbs 17 eh. Ito yung buhay ng mga hangal. Kasi ito yung mga ugali na pangit. No po? Kaya nga, dito, kung makikita mo yung mga resulta na mga gagawin mo, no po, ito yung mga resulta. Kaya nga, maganda na pinag-uusapan natin to papasok pa lang yung umaga. Kasi naaalalayan natin, ay nga pala, kanina, yung pananalita daw ng mga, na mahinahon, di ba? Ay mas talino yun sa atin kesa yung pananalita ng mga mangmang, di ba? Kasi kamangmangan kung nagsasalita tayo ng mga kasinungalingan. Amen? O kung nagsusuhol ka rin. Kasi justice nga ang Diyos eh. 'Di ba? May nakakakita at wala. Hindi natin kailangang magsuhol kasi bakit alam niyo po, totoong justice ang Lord kasi may nakakakita o wala man. Ano po, ipagtatanggol talaga tayo ng Diyos, no? Minsan maaring dito sa mundong ito, hindi to injustice dito sa mundo. Pero alam niyo po, sa mata ng Diyos, sabi nga niya sa Proverbs 15, 'di ba? Nakikita ko mabuti o masama. Kaya kung meron mang injustice dito sa mundong ito, may justice naman na Diyos na sa ibang bagay naman niya ibabalik sa iyo. Amen? Kaya sabi niya, ang pagpapatawag sa kapwa, ito napakahalaga po nito. Now, forgiveness, kasi biblical po ito. Kailangan lagi tayong magbigay ng pagpapatawad. Sabi niya, ang pagpapatawad sa kapwa ay nagpapasarap ng samahan. Ngunit ang pagkakalat ng kahinaan ay sumisira ng pagkakaibigan. Minsan kasi, pag nagtitiwala tayo sa mga kaibigan natin, sabi nga, kaya nga yung privacy natin, wag natin masyadong binibigay. Kasi kung sino yung naging best friend mo, siya yung nagiging masahol mong kaaway. No, kasi minsan ginagamit nila yung mga sikreto mo, no, na binigay sa kanila, na pinagkatiwala mo sa kanila, no, ginagamit nilang bala yun sa'yo para siraan ka. No? Kaya nga ang isang kaibigan, makikilala mo ang isang kaibigan kapag nasa panahon ka ng pagkagipitan, doon lalabas ang totoong kaibigan. No po? Pag kailangan mo na mga bagay na nalulugmok ka, no? Pero kapag marami kang pera, marami kang kaibigan. Pag mayaman ka, marami kang kaibigan. Pero subukan mo na wala kang pera. Tingnan mo, doon lalabas. Yung nangangailangan ka, nagigipit ka, 'di ba? Doon lalabas kung sinong totoong kaibigan natin. Kaya nga sabi, ang totoong kaibigan, nakikilala mo 'yon sa panahon na tayo ay nasa kagipitan. Amen. So praise God po, no? So ang matalino ay natututo sa isang salita, ngunit ang mangmang ay hindi hampasin mang walang awa. Na po. So, tayong mga mananampalataya, pag nare-rebuke tayo, nako-convict tayo, 'di ba? Natututo tayo eh, kahit sa pinakamasakit na paraanan. Pero yung mga hindi matalino, no, yung mga mangmang, yung mga fool dito, yung mga mangmang, kahit pa daw yan saktan mo, kaya nga minsan may nakukulong na, ulitin pa ulit nila kahit makulong sila ulit, 'di ba? 'Di ba kamangmangan? O yung iba din na mga naloloko, kung saan sila naloko, kung paulit-ulit nila doon pa rin sila nagpapaloko, may problema na sila. Kamangmangan na yun. Amen? Kaya nga maganda po na nagkakaroon tayo ng katalinuhan. Na po, huwag tayo maging fool. No, kasi problema ang dulot ng mga tao po na walang disposisyon. No? Yung ayaw nating magpakorek. Yung ayaw nating magpaturo. Amen? Kaya nga, napakahalaga po na merong mga nag-a-advise sa atin,
Amen? Meron tayong pinakikinggan, meron mga nagtuturo sa atin kasi naaalalayan tayo sa pagdidesisyon natin para hindi tayo magkamali. Kasi nga two-head is better than one. Amen? Pero mag-ingat din tayo sa mga taong pinagsasabihan natin. Amen? Ang nais ng masamay paghimagsik. Kaya idadala sa kanya isang sugong malupit. Amen? Mabuti pang harapin ang inahing osong inagawa ng anak kaysa kausapin ng isang mangmang na lublob sa kahangalan. Kaya dito po kahangalan yung paghihiganti. No, hindi tayo kailangan maghiganti. Kasi sa atin na mga anak ng Diyos, sa Diyos ang paghihiganti. No po? Kaya napaka-mangmang ng mga taong, alam niyo yun, nakikisama sa masama, nagre-rebellion sila. No? Rebellion spirit kasi yon. Evil man seek only rebellion. Ito yung pinaka-English niya. No? Kaya hindi natin dapat i-respond yung mga tao na alam natin na they belong to evil. 'Di ba? Hindi yun matalinong paraan. No? Kaya nga, kung ang sinisik mo lang is only rebellion o paghihiganti, no? Nag-o-offer ka lang ng walang katalinuhan, 'di ba? Walang kabutihan, no? Saan mare-replace yun? Sa rebel against rebel, wala, 'di ba? Kung puro paghihiganti ang nasa isip mo. Napaka paulit-ulit lang yung pagiging rebellion mo. Amen? At ito ay evil. Hindi to maganda. Kaya kung mag-express po tayo na maging matalino tayo, no? Ano man na katayuan, hindi maganda yung contribution na pagiging rebellion. Amen? So sa 17, yun nga po, no, mas maganda pa daw yung bear na narab ng anak, 'di ba? Nakuhanan ng anak. Amen? Inagawan ng anak kaysa kausapin yung isang mangmang. Kasi hindi matututo yun eh. Amen? Kasi nga pool na nga siya, 'di ba? Kapag kasi ikaw pool, pag sinabing pool, 'di ba? Mangmang, amen? Ang wala kang alam gawin kundi kasamaan, kundi kapahamakan ng sarili mo. Kaya nga maging intelligent tayo, maging matalino tayo, 'di ba? Kaya nga napaka-dangerous kung kamangmangan. And alam mo yun, nag-aaral ka pero puro kamangmangan lang yung inaak mo. No po? Wala siyang nagiging valid reason, wala kang nagiging good reason, 'di ba? Napakapangit na ugali. Kaya iwasan po natin yung mga ganong ugali. Kapag masama ang iginanti mo sa mabuting ginawa, ang kapahamakan ng buhay ay di mawawala. Tingnan nyo? 'Di ba? Ito yung mga kapag kapag ginantihan ka nila, nabi po, ano man yung ginawa mo at ginantihan nila ng masama, sila naman po mapapahamak eh. Salita po ng Lord yan. Kaya kapag masama ang ginanti ng ginawa nating mabuti, po, alam na natin yung kapalit nun. Ikaw man ang gumawa nun, o ako man ang gumawa, o sila man ang gumawa, alam natin na may justice sa Diyos. Amen? Ang simula ng kaguluhan, sabi sa 14, parang butas ng isang dike na dapat ay sarhan bago ito lumaki. Kung may kaguluhan po, katulad nga ng halimbawa kaguluhan, sabi, halimbawa may kaguluhan doon, no, lumayo ka na. 'Di ba? Ilayo mo na 'yung sarili mo sa kaguluhan kaysa, 'di ba, lumaki pa tapos andun ka na mapapahamak. Sa pamilya din, kung merong usapin, tahiin na agad. Kung may problema, tahiin na agad, 'di ba? Pag-usapan na agad kaysa maging sanhi pa ito ng pagkawatak-watak ng pamilya o pagkakaibigan o pagsasamahan. Amen? Ang umahatol ng walang kasalanan ay umaayon sa kasamaan. Kay Yahweh ay kapwa kasuklap-suklam. Na po kapag nag-aano tayo, nagbibintang tayo o naghahatol tayo ng di maganda sa kapwa natin, o nakikiisa tayo sa kasinungalingan ng iba, hindi po nalulugod ang Panginoon sa atin. Kaya wag po nating gagawin. Kasi, it is abomination sa mata ng Diyos. Ito ay hindi mabuti sa mata ng Diyos, no? Kasi, ang Diyos ay justice, sabi nga, no? Justice po siya. Ang Diyos ay may good moral. Kaya ang order niya po, no? Justice ang nire-require niya sa mga wicked. Amen? At kahit na maging righteous ka, justice din po, no? Both side, justice ang nakalaan ng Diyos sa ating lahat. It is equal, 'di ba? Nag-i-equal ng condemnation ng Panginoon. Kung alimbawa masama ang ginawa mo, 'di ba? Masama din na matatanggap mo. Kung mabuti ang ginawa mo, mabuti din na matatanggap mo. Dahil mabuti ang Diyos. Amen? Kasi justice siya. Kaya makikita natin kahit sa mga self-evident po sa buhay natin, ano man yung itanim mo, mabuti at masama, yun rin ang aanihin mo. Amen? Hindi totoo ang karma.
Kaya wag nating antayin na kasuklaman tayo ng Diyos. Walang katuturan ang gumugugol sa pag-aaral ng isang taong pumili na siyang maging mangmang. 'Di ba? Kahit na nag-aaral ka, tapos pinili mo pa rin yung kamangmangan, anong halaga nun? Wala. So 17, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipit ay kapatid na tumutulong. Amen. 'Di ba? Kahit pa hindi mo yun kadugo, na po, makikita mo talaga ang totoong kaibigan sa panahon ng kagipitan. Sabi ko nga po kanina. Na po, napaka priceless ng ganitong klaseng kaibigan kasi hindi mo to kayang bilhin. Na yung ganitong klaseng kaibigan. Na po, alam mo yung kaibigan na nagmamahal sa'yo all the time, 'di ba? Nasa baba ka man o nasa taas ka, no? Na po, that is true friend. Hindi yung kaibigan mo lang siya dahil may nakukuha siya sa'yo. Kaibigan mo lang pag kakailanganin ka niya, 'di ba? Yung using people. Kaya ano po, kapag nagkaroon tayo ng ganitong kaibigan, ano po, napakasarap. Napakasarap ng pakiramdam. Kaya nga sa atin dito sa mga kapatiran, di ba dito natin natatagpuan yung totoong kaibigan. Amen. Kaya, salamat. Diba? Salamat po sa mga ganong klase. Amen. So sa 18, ang mga ngakong magbayad para sa utang ng iba, kamangmangang maituturing ang kanyang ginagawa. Yung garantor. Ayan na po, garantor. Magga-garantor tayo sa iba. Ano po, kamangmangan po yan sa harap ng Panginoon. Amen. At lahat tayo, alam ko, naniniwala ako kaya i-guard natin, no po, ingatan natin, huwag tayong maging foolish. Amen? Huwag tayong maki-partnership sa mga kamangmangan. Amen? Kasi yung responsibility, no po, na enough to honor our own, na po, hindi natin kailangan ibigay sa iba. Kasi yung wisdom na to, dito po, wina-warningan tayo na taking responsibility sa pagkakautang ng iba, hindi po matalino yun. Amen? Kamangmangan po yun. Amen? Pero minsan, di ba, sa awa natin, nagagawa natin yon. Kaya guilty din po ako dito. Amen? So, sa Proverbs 17:19 po, ang umiibig sa kaguluhan ay umiibig sa kasalanan. Ang mayayabang ay naghahanap ng kapahamakan. Alam natin na to, di ba? Yung binabagsak ng Lord. Amen? Yung mga proud. Na po. At yung mga nagmamahal sa kasalanan. Dahil galit ang Diyos sa kasalanan. Na po. Totoong mahal ng Diyos ang makasalanan. Pero galit siya sa kasalanan. Amen? Purihin po ang Panginoon. Kaya nga yun yung nilinis ng Lord sa atin yung kasalanan para maging karapat-dapat tayo sa harapan ng Panginoon. Amen? So sa 17:19, ang umiibig sa kaguluhan ay sa 20 po, ang masamang isipan ay hindi umuunlad, ang sinungaling ay aabot sa kasawiang palad. Amen? So, ang deceitful heart po, no, wala ka matatagpuan na mabuti. Amen? At ang mga sinungaling na mga dila, no po, puro kasawian din, puro kabiguan ang matataglay po nila. Kasi bakit? Ang kasinungalingan ay evil po, wickedness yan, yung mga foolish word na lumalabas, na nagiging display po, amen, ng puso. Kaya kasi kung ano nga lumalabas sa bibig mo, laman ng puso mo. Amen? Kaya yung mga salita mo, display ng puso mo. Kung mas maraming lumalabas na kahangalan sa bibig mo, hangal yung puso mo. Kung puro malilinis na lumalabas sa bibig mo, may purity yung puso mo. Amen? Ganun po yung ibig sabihin nito, no? Kaya wag nating piliin, no? Hayaan natin na magpaayos tayo. Yung puso natin magpaayos lagi sa Diyos. Amen? Sa Proverbs 21, ang mga magulang ng anak na mangmang, sakit sa damdamin ang nararanasan. Ayan. So, kung may mga anak tayo po, na puro kamangmangan ang alam. Amen? Di ba tayong mga magulang, sorrow ang nararamdaman natin. Na po, hindi madaling maging magulang. Hindi rin naman lahat ng mga anak natin, 'di ba? Lahat is nagiging mabuti lahat. Meron talagang isa na laging naliligaw. Amen? Kaya nga, isang karangalan sa isang magulang po na magpalaki ng mga anak na tayo ay natuturuan natin sila ng mabubuting asal. Kaya nga sabi nga tayo, teach your children, sabi pa lang sa Proverbs, 'di ba? Na magkaroon sila ng takot sa Diyos. Kasi kung magkakaroon sila ng takot sa Diyos, hindi sila lalaking hangal. Na po. Kaya, yun po yung lagi nating hangarin, na magpalaki tayo ng mga bata na marunong
no, sumunod at marunong magkaroon ng takot sa Panginoon. Amen. Kasi pag yun ang natutunan nila, sigurado po magiging kagalakan ng isang magulang ang anak. So ang pagkamasayahin ay mabuting katawan at ang malulungkuti unti-unting mamamatay. Ito yung mga kain ng puso, ano? Kapag joyful ang puso mo, 'di ba? Masaya ka. 'Di ba puro laughter, laughter is the best medicine, sabi nga, 'di ba? Kaya truly kapag tayo ay cheerful, meron tayong cheerful heart, meron tayong merry heart, 'di ba? Ito yung mga mabuti to sa personality natin kasi nakakabata ng katawan natin, 'di ba? Malusog ang ano natin kapag ganitong klaseng puso ang meron tayo. Amen. Pero 'di ba sabi nga, yung mga broken heart na spirit, no? Ito yung mga ano po, 'di ba? Ito yung may mga dry bones. 'Di ba? Pag broken yung heart mo kasi wala kang iba ding gusto kundi manakit din ng ibang tao. Amen? Kaya napakahalaga po na iniingatan natin yung puso natin. Huwag tayong maging wicked. Dahil lang ba nasaktan tayo, gaganti ba tayo ng masama? Hindi. 'Di ba? Piliin natin lagi yung mabuti. Kasi justice ang Diyos. At yun yung wisdom na binibigay niya sa atin. Hindi lang para sa pamilya natin, para din sa mga ibang tao. Amen? Sa 23, ang katarungan ay hindi makakamtan. Kung ito'y masama, suhol ay patulan. Amen? So, walang masamang maidudulot po no, ang kasamaan. No po? At wala ring justice na makakamtan ang mga taong masasama, lalo na yung mga nanunuhol. No po? Kasi kasamaan ito, parang nagbabayad ka para sa justice, hindi po natin kailangang magbayad. No po? Kung tayo ay nasa katotohanan, ipaglaban natin at tayuan natin yung katotohanan na yun. Huwag tayong maging corrupt. No po? Na nakadepende tayo, sasabihin natin, nagtitiwala tayo sa Diyos, tapos nanunuhol tayo ng ibang tao. Amen? Sa 24, karunungan ang pangarap ng taong may unawa, ngunit ang isip ng mangmang ay pag-alagala. 'Di ba? Yung wala kang stable na isip, paiba-iba ng isip. Kaya nga ayaw ng Diyos ng paiba-iba ang isip. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon na tinuturuan talaga tayong magkaroon ng desisyon na mabuti. Amen? Kasi po, sa mata ng Panginoon, mabuting maging matalino tayo at yun ang gusto niya. Amen? Ayaw niya ng hangal na anak. Kaya nga ang hangal na anak ay problema ng kanyang ama. Amen? Hindi lang sa ama sa lupa, pati ama sa langit. At pabigat sa damdamin ng kanyang ina. Amen? Diba? Totoo po yun. Diba? Kaya nga dapat sa murang edad nila, nagagabayan natin sila. Hindi yung kung kailan lumaki sila, saka mo puputulin yung sungay, pagkaya ka ng suwagin. Kaya habang sa murang edad nila, teach your children. Yun din ang payo ng Proverbs. Amen? Ang pagpaparusa sa matuwid ay hindi makatwiran. It's not justice, hindi yun makatwiran. Maging ang pagpapahirap sa taong buhay marangal. Ang buhay ay marangal, no? Kapag pinaparusahan mo yung mga tao na namumuhay ng mabuti at tama, sa mata ng Diyos, yung mga uprightness na mga tao, at pinapanish mo yung mga righteous, hindi daw po yun mabuti. Kasi, sa moral ng Panginoon, ini-insist niya, nire-reward niya ang mga mabuti. 'Di ba? Ang mga righteous. At ang mga wicked, ang pinapanish niya. Dito kasi ang ginagawa, kabaligtaran. 'Di ba? Kaya, kung tayo po ay nakatayo din mga leader, 'di ba? Maging makatwiran din tayo, 'di ba? Kung nakakagawa sila ng mabuti, i-honor natin sila, hindi para parusahan sila. Amen? Walang masama na i-appreciate mo sila. Mabuti din po na pag nakakagawa sila ng mabuti, purihin mo sila, 'di ba? Sa pangalan ng Panginoon. Amen? Hindi po puro punishment ang alam natin. Kasi nakakapagpabigat 'yon, no? Nakakapagpahirap 'yon. Kung kailangan silang bigyan ng karangalan, bigyan ng parangal, 'di ba? Honor them. 'Di ba? Wala naman pong mawawala sa atin kasi mabuti naman ang ginagawa nila. Amen? So sa 27 po, nagtataglay ng kaalaman ang maingat magsalita. Ang mahinahon ay taong may pagkaunawa. Amen? So yung calm spirit, may pangunawa, may understanding po. Kaya kapag meron ka daw calm, mahinahon na espiritu, 'di ba? Magdudulot ito ng wisdom sa iyo, hindi kahangalan. Kasi nare-reveal nito, 'di ba, ang kahinahunan mo sa mga salitang binibitawan ng mga bibig mo. Ito ay wisdom. Kaya nga minsan, knowledge po is when you keep quiet. Kapag wala kang magandang sasabihin, wag na lang magsalita, 'di ba? Maging matalino kang mag-isip, 'di ba? Hindi yung madaldal na daldal ng daldal, 'di ba? Tapos or dami-dami mong sinasabi, wala namang
kwenta yung sinasabi natin. Kaya mas maganda po na manahimik tayo kung wala tayong mabuting sasabihin kaysa naman maka-upset tayo ng iba katulad ng mga hangal na po na hindi nag-iisip. Amen? So, sa 28 po, last verse, ang mangmang ay hindi madaldal, ay iisiping marunong, kung hindi siya masalita at bibig ay laging tikom. Amen? So, dito po, iyan nga yung sinabi ko, 'di ba? Kung wala kang magandang sasabihin, 'di ba? Kahit pa naka-encounter ka ng daldal, 'di ba? Magiging matalino ka kung pinag-iisipan mo po yung mga sinasabi mo. At hindi natin kailangan makipagtalaktakan sa mga tao, 'di ba? Na alam natin tayo po nire-remind tayo. It is better, no? It is better to keep your mouth shut. Ano po? And let them think na mas maganda pang tingnan nila tayong mangmang. Kasi hindi tayo salita ng salita. Amen? Kaysa naman, 'di ba? Kaysa naman salita tayo ng salita tapos wala namang kwenta 'yung sinasabi natin. Minsan mas magandang tumahimik tayo. Ang alam nila wala tayong alam, pero 'di ba? Deep inside, 'di ba? Andun 'yung talino, andun 'yung wisdom, andun 'yung justice na binibigay ng Panginoon sa atin para mabuti at maging mabuti ang lahat ng sasabihin natin. Nire-remove natin lahat ng doubt, 'di ba? Kasi lahat ng bagay na iisipin natin laging positibo, mabuti, ano man ang sitwasyon ng kalagayan natin dahil marunong tayong mag-isip, dahil matalino tayong mag-isip, 'di ba? Wisdom ang binibigay sa atin ng Panginoon. Hindi 'to nakukuha sa puro daldal, 'di ba? Sabi nga, damihan mo ng gawa kaysa ngawa. Amen? Kaya po rin ng Panginoon, salamat po sa Diyos sa binibigay niyang wisdom at justice po sa tinuturo niya sa atin para hindi tayo lumaki, no? Hindi tayo tumagal sa pananampalataya na nagiging hangal lang tayo. Yung tumatagal ka, no? Hindi to patagalan ng pagiging Kristiyano. Amen? Ito po ay paayusan. Amen? Pakabuluhanan ng buhay. Hindi po patapunan ng buhay dahil sa kamangmangan. Patalinuhan dito. Amen? No? Sa paglilingkod sa Diyos, patalinuhan. Hindi po ito pakamangmangan. Amen? Na po, hindi ka nagmamagaling, kundi pakumbabaan. Amen? Pagmamahal, hindi kayabangan. Pagtulong at pagpapatawad, hindi paghila ng mga kapatid na paghila sa kasamaan o paghatol ng hindi karunungan. Amen? Dahil ito ay kasuklam-suklam. Na po, pagiging mabuting anak at hindi kahangalan. Amen? Para hindi tayo maging pabigat sa damdamin ng ating mga magulang. Amen? Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa umagang ito. Salamat po ulit sa mga mensahe mo, Panginoon, na magbibigay sa amin ng gabay, patnubay sa araw na to, sa oras na to, Panginoon, kung paano kami kikilos, magsasalita at gagawa, Panginoon, sa harapan mo. Tulad nga ng sinabi mo, nakikita mo, justice kang Diyos, Panginoon, anumang itanim naming mabuti, aanihin naming mabuti, at anumang itanim naming masama, aanihin naming masama. Salamat po sa karunungan na pinagkakaloob mo. Salamat, Panginoon, sa pagtuturo at pagtutuwid mo. Salamat, Panginoon, sa mga banal mong salita na nagbibigay, Panginoon, Lord, ng pag-asa, inspirasyon, Panginoon, nagtutuwid, nagtuturo sa amin, O God. Salamat po sa karangalan na binabahagi mo sa amin sa pagsunod namin, Panginoon, sa wisdom, knowledge, and understanding na meron na nagmumula sa iyo. Salamat po sa buhay ni Tatay Solomon, Panginoon, na lumaki siyang marangya, Panginoon, pero itinuro niya yung mga bagay para hindi kami maging hangal, Panginoon. Hindi lang sa harapan ng ibang tao, una, sa mata at harapan mo. Purihin ka, O Diyos, patuloy nawang maging pagpapala ang bawat buhay ng bawat isa mula sa buhay ni Pastora Ami, Nanay Andrea, Sis Annalyn at Sis Belly Jean at ng inyong lingkod. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God po and God bless po. Amen. Glory to God po sa buhay ninyo, Sister Bev. Ayan, maraming salamat po sa Panginoon sa mensaheng